mga kaprobinsya, magandang umaga po sa ating lahat. Andito tayo ngayon, dito sa likuran ko. Andito tayo ngayon. May ipapakita ko sa inyo, bagong tanim ko, ay hindi bago. Matagal nang tinatanim ko, 2 months na yata o 3 months na yata ito. Ito na yung resulta po. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi gusto ko rin na sana magustuhan nyo ang video na ito. So dito sa likuran ko, ito na yung tinatawag natin na kulikot. Kung dito sa Mindanao, tinatawag ito na kulikot, espada. Ayan. So doon sa Luzon, tinatawag ito na parang tinatawag sila na labuyo, siling labuyo. Yung maanghang talaga. Okay? So dito, demand sa amin dito yung kulay green lang. So nag-harvest kami dito, yung kulay green lang talaga kasi hindi namin na ina-harvest na kulay pula kasi hindi naman talaga mabenta yung kulay pula or hinog dito sa amin. Siguro mayroon tayong portion na may magbibenta, may mamimili doon pero hindi masyadong marami. Maliit lang talaga ang mamimili doon sa mga pula kaysa green na kulay. Napakaganda po ito sa pagluluto natin katulad ng mga paksiw o 'di ba maghahalo tayo ng siling labuyo o kulikot doon para pampalasa po talaga ng ating. So last year kung hindi ako nakakapaglimot umabot ito ng 800 per kilo. Ang mahal talaga, no? So yung ano doon sa Luzon pero hindi dito sa Mindanao kasi dito sa Mindanao ang alam ko umabot lang ito ng 600 yata, nakaabot ito ng 600 pesos per kilo. Pero yun, sa pagkangayon, ang dami nang nagtatanim ng mga ganitong klaseng sili. So maraming nang nagtatanim. So ibig sabihin bumababa na rin ang presyo. So ganun. Kasi nung unang mga panahon mga kaprobinsya, alam niyo kung bakit tumataas yung demand ng ating mga gulay, lalong-lalo na sa mga kulikot o sa mga labuyo na to. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga tao na hindi na nagpupunta doon sa kanilang mga farm kasi alam niyo kung bakit anong ginagawa nila. Nag-ano na lang sila, nagtatanim sila ng mga bulaklak. Kasi demand yung bulaklak dati. Imagine mo yung mga presyo ng mga monstera, napakamahal, umabot pa ng 10,000, 15,000 at marami pang ibang bulaklak na napakamahal naman, di ba? So yung mga tao na engganyo doon na lang nagtatanim sa mga bulaklak at nagbebenta. Wala nang nagtatanim sa mga gulay. Kaya demand ang mga gulay noon sa panahon na yon. Kuha niya, di ba? So dito sa atin ngayon, nagtatanim na ako start dito. Siguro nagtanim din ako ng pipino. Alam niyo daw ang pipino natin. Nawala ng pipino natin kasi wala na, na-stop na kanyang pagkabunga. Ayan. So dito, nagtatanim din ako ng kulikot. Hindi ko lang na-vlog kasi maliit pa yung seedling niya. So ngayon, papakita ko na sa inyo mga kaprobinsya kasi ito nagbubunga na. Minsan kinukuhaan ko na ng bunga ito kasi dalhin ko sa bahay namin, binibenta-binta ko doon sa mga gilid-gilid, mabenta naman kasi maliit pa lang. Pero ngayon, ang dami-dami na mga bunga. So, ano pang hinintay nyo? Tara, panoorin na natin. Benz TV
may kasabihan kapag wala kang Diyos sa buhay, syempre, delikado ka.